Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement. Bagamat mahina po ang signal, dahil napakalakas po ng ulan dito sa Batak, Ilocos Norte ngayon. And maghapon pong umuulan. Kakauwi lang po namin din galing sa prayer day doon po sa Claverian. And kaya kararating namin, sakto alas 7 tayo po ay magkakaroon ng ating Our Daily Words of Encouragement. Dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, very familiar passage in the scripture. The Bible says there, ay sabi po doon ng Bible, and I thank Christ Jesus our Lord, lalong-lalo na po ang ating pong pag-witness ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ganon, ang tinanggap nating kaligtasan ay maranasan din po ng ibang wala pa sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. And kaya sabi ng Apostle Paul, I thank Christ Jesus our Lord. Kituloy po, mahina pong signal. So sabi ni Paul, I thank Christ Jesus our Lord. Pinapasalamatan ko ang Panginoon who hath enabled me. Sabi ng Bible, hindi po siya, kumbaga, he is a persecutor before. And sa mga Kristiyano, inuusig niya yan, pinapakulong niya yan, talagang inaalipusan yan. Pero noong siya iniligtas ng Panginoon sa road of Damascus, mga kapatid, siya po ay naligtas at in-enable ng Panginoon upang magamit po siya. And he wrote 13 books in the Bible, kung hindi po ako nagkakamali. At he has a lot of churches na in-establish, sinulungan, and through his missionary journeys, mga kapatid, talagang naging kagamit-gamit po ang buhay ni Apostle Paul sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful. Kinount pa po siyang tapat. Opo. At ng Panginoon, he counted me faithful. And the Bible says, putting me into the ministry. Kaya nga po lahat tayo na nasa ministry na, naligtas ka na, nadagdag ka na sa church, mga kapatid, meron ka ng simbahan na inaatendahan, find your place in the ministry. Ano man pong talent na ibinigay ng Diyos sa'yo, yan po dapat ang gampanan mong ministry sa kanyang church, mga kapatid. Bakit? Kasi naligtas po tayo para maglingkod talaga sa gawain ng Panginoon. Hindi ka po niligtas ng Panginoon para mapunta lang sa langit, kundi iniligtas ka ng Diyos para magamit niya. Bakit? Kasi kung iniligtas ka lang para mapunta sa langit, dapat nung naligtas ka sa langit ka na agad, di ba? Pero bakit pa tayo buhay? Sapagkat mayroong purpose ang Diyos para gamitin po tayo sa gawain. And salamat sa Diyos sa privilege na we can serve God, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Kumbaga, malaking pribilehiyo po't pinibigyan tayo ng pagkakataon maglingkod sa Panginoon. So, anuman talent mo, mag-drive, mag-preach, mag-organize sa decoration ministry, sa ushering ministry, choir, mapatid, song leading, or driving, construction, or security, or ano man yan na pwede nating gampanan, ay dapat gagawin po natin according to the talent or gifts, spiritual gifts na ibinigay po ng Panginoon sa atin, ay gamitin natin yan para sa Panginoon. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho para bigyan mo rin siyang kapurihan. Binigyan ka ng negosyo para maging masaya ang Diyos sa negosyo mo. At binigyan ka ng anuman nasa iyo, pamilya, trabaho, negosyo, mga pinagkukuhan ng resources, gamitin mo yan sa kaluluwalhati ng Panginoon. Kaya niya pinagkatiwala sa iyo yan sapagkat inaasahan ng Diyos na makakapagbigay po tayo ng kapurihan sa Kanya. Kaya salamat sa pribilehiyong ito. Paul said, again, I thank Christ Jesus our Lord. Salamat sa Panginoon na maaari niya tayong gamitin sa Kanyang gawain kahit tayo po ay mahina, kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay maraming pagkukulang, but God is enabling us to be able to do the work of the ministry. So please, gampanan lang po natin ang ating gawain sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At patuloy lang po tayong
maglingkod sa Kanya at paglingkuran ng mga kapatiran na binibigay po sa atin. Okay? So, maging tapat lang din po tayo sa pagbigay nating tithes and offering para maging maganda ang operation ng mga activities ng church. Ano po? Alright, so hanggang dyan po muna tayo sapagkat talagang mahina po ang signal. At andito kami sa Watak, Mang Mark Anthony. At galing kami sa prayer di kanina sa Clavere, Cagayan. At kararating po namin. At nag-live na po ako agad sapagkat sakto alas 7. Okay? So, ang Diyos pong magpala sa ating lahat mga kapatid. Magpanalingan lang po tayo ho. Mag-ingat po tayo sa tagulan, sa mga saan man tayo naroroon mga kapatid. Alright, at God bless po mga nanonood sa iba-ibang panig ng ating bansa, dyan sa Mangaldan, Pampanga, Bulacan, sa Abra, sa Pandacan, Manila, ganun din po sa Batak. Ang Diyos po magpala sa inyo, of course sa Amerika, sa Asia, sa South Korea. Ang Diyos po magpala sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. At nag-live lang po ako to just give you encouragement sa gabi nito. Magandang gabi po sa ating lahat.